Magandang araw, Grade 8 Humility. Ako si Teacher Mark at sa ating aralin ngayon ay ating tatalakayin ang kabiasnang klasiko ng Greece, isa sa mga pinakakilalang sibilisasyon sa kasaysayan ng daigdig. Layunin nating maunawaan ang pamahalaan o politika, militar at kultura ng mga Griego at kung paano ang mga aspetong ito ang nagpatatag sa Greece bilang isa sa mga pinagmulan ng makabagong kabiasnan. Narito ang ating mga layunin sa pagkatuto. Pagkatapos ng talakayan, inaasahan na ang mga mag-aaral ay una, nakapagsusuri ng kabiasnang klasiko ng Greece, kabilang ang kanilang pamahalaan, kultura, sining at agham. Ikalawa, nakalilikha ng malikhaing presentasyon tungkol sa kabiasnang klasiko ng Greece na nagpapakita ng mahahalagang aspeto ng kanilang pamumuhay at kontribusyon sa mundo. Ikatlo, na ipahahayag ang kahalagahan at impluensya ng kabiasnang klasiko ng Greece sa makabagong lipunan, lalo na sa larangan ng politika, edukasyon at sining. Pero bago tayo magsimula, subukan muna nating alamin kung may mga ideya na kayo tungkol sa Greece sa pamamagitan ng isang maikling Kahoot activity. Napakagaling mga mag-aaral! Ngayon palalalimin natin ang inyong mga kaalaman tungkol sa pampulitika, militar at kultural na aspeto ng kabiasnang klasiko ng Greece. Pero ano ang kabiasnang klasiko ng Greece? Ang kabiasnang klasiko ng Greece ay isang panahon sa kasaysayan ng sinaunang Greece mula sa ikalima hanggang ikaapat na siglo BCE na tinaguri ang ginintuang panahon ng mga Griego. Sa mga panahong ito, umunlad ang politikal, militar at kultural na aspeto ng lipunan, kung saan naitatag ang demokrasya sa Athens, lumakas ang hukbong militar ng Sparta at sumigla ang sining, arkitektura, filosofiya at agham. Ang mga ideya at ambag sa panahong ito ay naging pundasyon sa kanluraning sibilisasyon at patuloy na nagbibigay impluensya sa modernong daigdig hanggang ngayon. Binubuo ang sinaunang Greece ng mga city-state o tinatawag na polis sa wikang Griego. Ang bawat city-state o polis ay isang malayang pamayanan na may sariling pamahalaan, batas, hukbo at kultura. Dahil sa mabundok na anyo ng lupain at pagkakahati nito sa mga pulo, nahirapan ang mga Griego na magkaisa bilang isang malaking bansa. Kaya nabuo ang magkakahiwalay na lungsod-estado o polis. Ngunit sa kabila nito, sila ay nanatiling magkaisa bilang isang imperyo sa ilalim ng iisang wikang Griego, relihiyon at kultura. Ngayon dumako tayo sa pampulitikang aspekto ng kabiasnang klasiko ng Greece. Sa Athens, isinilang ang demokrasya, isang sistemang politika kung saan ang mga mamamayan ay may karapatang makilahok sa paggawa ng desisyon ng pamahalaan. Sa Sparta naman, ang sistema ng pamahalaan ng Sparta ay isang oligarkiya. Ibig sabihin ang pinamumunuan lamang ito ng iilang tao. Mayroon silang dalawang hari na namumuno sa hukbong sandatahan at sa mga relihiyosong seremonya. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng mga konseho ng mga matatanda at ephors, limang opisyal na nagbabantay sa batas at kaayusan. Ngayon dumako tayo sa militar na aspekto ng kabiasnang klasiko ng Greece. Sa Sparta, ang bawat mamamayan ay sinasanay mula sa pagkabata upang maging mandirigma. Dahil dito kinilala ang Sparta bilang isa sa mga pinakamalakas na pwersang militar sa buong Greece. Sa Athens naman, bagamat hindi sila kasing lakas ng Sparta sa digmaan, nagkaroon sila ng malakas na hukbong pandagat o navy. Ginamit nila ito upang protektahan ang kanilang kalakalan at palawakin ang kanilang impluensya. Ngayon ay dumako tayo sa kultural na aspekto ng kabiasnang klasiko ng Greece. Sa sining at arkitektura, ipinakita nila ang konsepto ng kagandahan at balanse. Ang Parthenon na inalay nila kay Athena ay halimbawa ng kanilang kahusayan sa arkitektura.
Ang kanilang mga eskultura ay nagpapakita ng perpeksyon ng katawan ng tao, simbolo ng harmoniya at realismo. Ito ang Parthenon ni Athena. Ito naman ang kanilang mga nari ito naman ang kanilang mga eskultura. Ito ang kanilang arkitektura, ito ang kanilang eskultura. Naging malaking impluwensya ang kaisipan at pilosopiya ng Greece dahil ito ang nagpasimula ng masusing pag-iisip at paggamit ng katwiran sa pag-unawa sa mundo, sa halip na umasa lamang sa mito o relihiyon. Sa pilosopiya, lumitaw ang mga dakilang palaisip na sina Socrates, Plato at Aristotle. Socrates. Ang Socratic method ay isang paraan na pagtuturo ni Socrates na gumagamit ng sunod-sunod na tanong upang hikayatin ang malalim na pag-iisip at pagsusuri ng ideya. Sa halip na direktang magturo, tinutulungan nito ang tao na matuklasan ang katotohanan sa pamamagitan ng kritikal na pagninilay-nilay at sa sunod-sunod na mga tanong. Si Plato. Si Plato ay nagtatag ng academy, ang kauna-unahang institusyong pang-edukasyon sa kanluran na nagtuon sa pag-aaral ng filosofiya, agham, at matematika. Sa pamamagitan nito, naipasa niya ang kanyang mga kaisipan ni Socrates at nahubog ang mga dakilang pilosopo tulad ni Aristotle. Si Aristotle. Si Aristotle ay isang Griyegong pilosopo at siyentipiko na naging mag-aaral ni Plato at guro ni Alexander the Great. Kilala siya sa kanyang mga ambag sa lohika, agham, pilosopiya, politika at etika, at itinuturing siyang isa sa mga pinakamahalagang nagtatag ng sistematikong pag-iisip sa kanluraning daigdig, at siya rin ay tinaguriang ama ng lohika. Sa, sa kabuuan, makikita natin ang kabiasnang klasiko ng Greece ay may tatlong haligi: pampolitika, militar, at kultural. Ang kanilang pamahalaan ang nagbigay daan sa konsepto ng demokrasya. Ang kanilang militar ay nagturo ng disiplina at katapangan, at kanilang kultura ay nagbigay ng sining, agham, at filosofiya na humubog sa mundo. Sa susunod na klase, kayo ay bubuo ng pangkatang presentasyon tungkol sa isang kontribusyon o imbento ng kabiasnang Griego. Maaring vlog, infographics, digital presentation, dula, replika at iba pang malikhaing presentasyon na nagpapakita sa kung paano naapektuhan ng kanilang pamana o imbensyon ang ating kasalukuyang lipunan. Ipagpapatuloy natin ang ating leksyon sa susunod na video kung saan mas tatalakayin pa natin ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kabiasnang klasiko ng Greece. Isasagawa rin natin doon ang evaluation activity upang masukat ang inyong pag-unawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at tandaan, ang karunungan ay bunga ng pagnanais na matuto. Salamat!